magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi sa inyong lahat. Saan man kayo naroon, mga kaibigan, kapatid, kakilala, mga kababayan. Saan man kayo naroon, purihin ang Diyos sa inyong buhay. Pagpalain kayo. Sa Cheer Up. Welcome po kayo sa Cheer Up, the World Works Program. Programa ng Diyos na ipinagkatiwala sa bawat isa sa atin. Purihin ang Panginoon. Welcome po, welcome. Baka, sige, Sister Mercy. Pinagpalang gabi po sa lahat ng mga naka-tune on dito sa programang Cheer Up, the World Works Program. Magandang gabi po sa inyong lahat. Dalangin po namin na maabot kayo ng mga salitang ipapahayag mula kay Pastor Sid. Bawat isa po sa amin. Amen. Praise God. Kayo po'y mapagpala. Amen? Oh, baka may babating kang galing kang province eh. Anong probinsya yan? Minsan pa, binabati ko sina Nanay Karing, Hello po, Nanay Karing. yung buong pamilya ng Ramos. Magandang gabi Maraming po sa salamat inyo. sa buhay sa buhay ninyo dahil marami kayo natutunan na salita ng Diyos at ito na ipamumuhay ninyo sa ngayon. Hallelujah. Purihin po ang Diyos sa buhay ninyo. Sina Sister Seni, Sister Norma. Magandang gabi po, Sister Norma. Salamat, Sister Norma, kasi dinala po ako pastor ni Sister Norma sa kanyang lupain. Dinala niya ako, pinakita niya sa akin yung lugar na tatayuan ng resort. 3.5 hectares. Kaya po rin ang Diyos sa buhay mo, pagpatuloy mo. Pagpalain po, Sister, ang iyong negosyong yan. Manatili ka lang sa salita ng province Diyos. Masikal, Tuguegar, Cagayan, Bali. Cagayan, ang layo nun, ano? Cagayan, Bali. Cagayan Valley. Pagpalain po ng Lord ay inyong lugar sa Cagayan Valley. Hallelujah. Sister, opening prayer tayo. Okay, tayo po'y manalangin. Ama, sa pangalan po ni Jesus, kami po'y dumudulog sa gabing ito. Nagpupuri at magpapasalamat sa kaligtasan, sa pagkalinga mo po sa bawat isa sa amin. Maraming salamat dahil marami ka pong ginagawa sa buhay ng bawat isa. Bagamat may mga pagsubok, pero nandiyan ka. Patuloy mo kaming inaaliw, patuloy mo kaming pinapaalalahanan sa pamamagitan ng iyong mga salita na nagdudulot sa amin ng kagalakan at pagsunod. Pinupuri ka namin, Panginoon, at sa gabi ito, sa aming pag-aaral ng salita, dalangin po namin na maunawaan ng mga makikinig ang iyong salita. Buksan mo po ang puso ng bawat isa sa amin, mismo kami, Panginoon, mag-aaral din para lalo po kaming matuto at lalo lumalim yung aming pananampalataya sa iyo, O Diyos. Kaya maraming salamat po. Samahan mo po kami, Banal na Espiritu, upang po naming makita at malaman ang iyong buhay na inilaan mo sa bawat sa amin. Purihin ka, Diyos, dakilain ka ng bawat isa. Lord, thank you. We worship you. In Christ's name we pray these things. Amen. Amen, 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 amen. Sister Mercy, meron po tayong awitin. Opo. Ayun. Praise the Lord. Awit muna tayo. Isang awitin po para sa Panginoon. Kapela. Pero ito po muna ang sabi po sa Panaghoy, chapter 3, verse 23 at hanggang 24. Pag-ibig mo, Yahweh, ay hindi nagmamaliw. Kahabagan mo'y walang kapantay. Ito ay laging sariwa bawat umaga. Katapatan mo'y napakadakila. Si Yahweh ay akin, sa Kanya ako magtitiwala. Hallelujah. Purihin ng Panginoon. Marami pong salamat, Ama. Tayo po'y umawit sa Panginoon. Ano po, katapatan mo, O Diyos. Tunay at dakila. Hallelujah. Yes, Lord. Sige po, Sister Mercy. Hanapin ko po muna. Opo. Praise, worship. Katapatan mo. Glory to Jesus. Hallelujah. Opo. Worship. Nahanap lamang po yung kanta. Mahalaga po kasi yung may awitin, ano? Inihahanda din ito ang ating mga kaisipan. Itinutune din ang ating mga damdamin. Praise God. Kaya pag inawit po ito, ay hindi man tayo makasabay, maintindihan man lang natin yung mensahe o lyrics ng awitin. Hallelujah. At saka yung papuring awit, at yung pagsambang awit, yung pag-invite. Pag-invite. Pag-invite sa
Opo, ang Holy Spirit ay nakababa na noon pa. At ang taong tumanggap kay Jesus, nasa atin na siya. Opo. Yung manifested presence ng Holy Spirit ay mahalaga. Opo. Hindi tayo kahit kailanman, sabi ni Jesus pagdating ng Holy Spirit, di kayo iiwan. Hindi tayo tinalikuran. Sige po, awit tayo. Katapatan mo, O Yes, Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay. Sa aming puso, sa aming buhay, papurit pagsambay, iaalay. Bukas, noon, ngayon, magpakailanman, luluwalhatiin ka. Minsan pa po ulitin natin, katapatan mo, O Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay. Sa aking puso, sa aking buhay, papurit pagsambay, iaalay. Bukas, noon, ngayon, magpakailanman, luluwalhatiin ka. Panginoon, kay buti mo sa akin. Ikaw lamang ang tangi kong sasambahin. Aawitan kita at pupurihin, Panginoon, kay buti mo sa akin. Panginoon, kay buti mo sa akin. Ikaw lamang ang tangi kong sasambahin. Aawitan kita at pupurihin, Panginoon, kay buti mo sa akin. Panginoon, kay buti-buti mo sa amin. Hallelujah! Purihin ka, O Diyos, sambahin ang ngalan mo, Panginoon. We worship you, O Lord. Karapat-dapat kang purihin, karapat-dapat kang sambahin. Sa'yo ang karangalan, sa'yo ang kadakilan, sa'yo ang papuri. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Salamat po, O Diyos, sa iyong kabutihang walang hanggan. Salamat po, O Diyos, sa iyong walang hanggang katapatan. Salamat po sa walang sawang pagkalinga sa bawat isa sa amin. We praise you, Lord, sa iyong walang hanggang katapatan. Salamat po, Diyos, walang hanggang kabutihan. Hindi matatapos ang aming pasasalamat, Panginoon. Salamat po, aming Ama. Salamat po, Diyos. We praise you, Lord. We praise you, Father. We praise you, Holy Spirit. Hallelujah, hallelujah. Orahanda lala shanda rara shanda. Nera hela hera henda. Hallelujah, 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 hallelujah. Salamat po, Panginoon. Hallelujah. Salamat po, Diyos, sa iyo ang kapurihan.
Sa iyo ang kaluwalhatian, sa iyo ang kadakilaan. Hallelujah. In Jesus' name, amen and amen. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Okay. So, alam niyo po, sa ating buhay, may kanya-kanya tayong pangyayaring nagaganap sa atin. At hindi lahat ng pangyayaring nagaganap, maganda. Di ba? Yung iba ay mabigat na problema. At naniniwala ako na yung sinabi ng salita ng Lord na, Sister Mercy, pakigabasa nga po yun, 2 Corinthians, 1 Corinthians chapter 10, verse 13 po. Sabi po dito, wala pang pagsubok na Na dumating sa inyo, dumating sa inyo na dinanas ng lahat ng tao. makiputol po muna ron. So, kaibigan, kung akala mo ikaw lang ang may ganyang problema, ang linaw po ng 1 Corinthians 10:13 sa unang part, na wala pang problemang dumating sa iyo na hindi naranasan ng ibang tao. Ibig sabihin, maging kami ay nakakaranas ng problema. Ang tanong, ang problema ba lahat ay galing kay Satanas? Yes, lahat ng problema may konektado kay Satan. Kasi hindi naman tayo bibigyan ng Lord ng problema eh. Tama? Sabi ng Bible, hindi siya nanunukso. No? Pero, may mga problemang dahil hindi natin napansin, nakapagpabaya pala tayo. At napakahalaga na madinig natin sa taong dumaan sa problemang yon, na maibahagi sa atin tulad ng ibabahagi ni Sister Mercy mamaya-maya, upang wag na nating maranasan yon. May natuto na para sa atin. No? Pakiulit po uli ang Bible verse na yan. Wala pang pagsubok na didinanas Na dumating sa inyo, na didinanas ng lahat ng tao. Tapat ang Diyos at hindi niya ipinapahintulot na kayo'y subukin ng higit pa sa inyong makakaya. Sa halip, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang mapagtagumpayan iyon. May talagang ginagamitan pa ng flashlight eh. Medyo maliliit na ata ang pagkakasulat. So malinaw po ang sabi ng Biblia na kapag dumating man ang pagsubok at hindi galing sa Lord yun, nasabi ng salita ng Lord, hindi niya papayagan na hindi mo kaya. Ibig sabihin, bago ka pa man magka-problema, andun na yung pagpapalakas ng Lord sa iyo. Andun na. Kaya lang minsan, hindi mo nga napapansin. Hindi natin napapansin. Ang Lord, ayaw na ayaw. Hindi tayo idinisign ng Diyos para pahirapan. Idinisign tayo ng Diyos para magtagumpay. May sinabi sa 1 Peter o 2 Peter chapter 5. Ang sabi doon, be sober, be vigilant. Tingnan nga natin kung 1 Peter yon o 2 Peter. Chapter 5 yun eh. So nasa 1 Peter. 1 Peter chapter 5 verse 8, ang sabi po, be sober, be vigilant, because your adversary the devil, as a roaring lion, walketh about, seeking whom he may devour. Ang diablo daw si Satanas na kaaway natin ay naghahanap ng masisila. Ibig sabihin, hindi lahat ay pwede niyang silain. Ibig sabihin, may mga Kristiyanong o tao na nandun na sa problema, ngunit naghahanap siya na ito'y wasakin pa. Ibig sabihin, hindi tayo mawawasak talaga o madedevour. Ano ba sabi sa Tagalog, Sister Lina? Yung bandang huli. May flashlight din siya. Maging handa kayo at magbantay. Ang diablo, ang kaaway ninyo, ay parang leon umaatungal at aali-aligid na naghahanap ng malalapa. Ibig sabihin, naghahanap. Ibig sabihin, kung ikay matatag, ano man ang problema dumating, tama? Hindi kanya malalapa. Ibig sabihin, hindi lahat ay pag pumayag lang tayo, tama? Ibig sabihin, huwag mong isisi kay Satanas na ako, pinahirapan niya, ganun. Kasi naghahanap siya ng malalapa, naghahanap siya ng masisila, naghahanap siya ng madidestroy. Ibig sabihin, hindi lahat ng Kristiyano o hindi lahat ng tao, kaya niya.
Nakuha mo? Hindi lahat ay kaya niya. Naghahanap siya ng kakayanin. At kapag nadinig mong salita ng Lord, ay hindi ka papayag na kayanin niya. Kaya nga ang sabi rito, maging handa tayo mapagbantay. Ibig sabihin yun ang paraan. Amen? At ang sabi ng 1 Corinthians, kaya nga sabi, hindi papayag ang Diyos na hindi mo kaya. Kaya mo, kaibigan, kapatid. Huwag mo lang isusuko ang sarili mo kay Satanas na pumayag ka sa kanya na siya'y maghari sa'yo. At meron pong mga ilang bagay dito na sasabihin si Sister Mercy na karanasan niya nang sa ganun, mas maintindihan po natin. Bakit niya ito sinasabi? Bakit niya ito kailangan sabihin? Ang sabi po ng Bible, 2 Corinthians chapter 1, verse, simulan po natin sa verse 3, gagamit po ako ng Tagalog. Babasahin ko po. 2 Corinthians chapter 1, simulan po natin sa verse 3 hanggang verse 4. Ito po ang sabi, purihin ang Diyos. Okay? Purihin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo. Siya'y maawaing Ama at Diyos na laging nagpapalakas ng ating loob. Amen? So, hindi niya tayo babagsak. At tulad na awitin natin kanila, amen, purihin ka, Lord, ang aking awitin. Mahalaga pong step na pinupuri mo siya sa gitna ng problema. Now, verse 4, pinalalakas niya ang ating loob sa lahat ng ating paghihirap. Amen? Para sa pamamagitan ng kalakasan ng loob na ibinigay sa atin ng Diyos, ay mapalakas din natin ang loob ng ibang naghihirap. Amen? So, meron pong mga karanasang nangyari sa amin na kapag na maaaring gano'n ang magiging karanasan mo at naghihirap ka ngayon. At tulad po ni Sister Mercy, kinomfort siya ng Lord eh. Amen? Tinuro sa kanya ang isang malaking aral at naranasan niya yun at ginamit ng Lord sa kanya yon, ngayon ay gagamitin sa iyo para same comfort na naranasan niya ay maranasan mo. At nasa ganun, maiwasan mo na rin magkaroon ng ganung klase ng problema. Napaghandaan. Oo, no? Huwag mo nang mapagdaanan. Ang the best teacher daw ay ang, sabi sa salita ng mundo, experience is the best teacher. Pero sinisigurado ko po siya, sabi ka ni Sister, ang the best teacher ay ang Holy Spirit. Now, the best teacher ay yung karanasan niya, karanasan ng iba, para wag mo nang maranasan, ituturo na sa iyo. Amen? Dahil naranasan na niya. At the same comfort na tinanggap niya sa Panginoon, ay siya namang gagamitin sa atin ngayon para ma-comfort tayo. Mr. Mercy, ano bang nangyari? Ano bang at kung pumayag ka, no, nasila ka ni Satanas. Dahil sigurado, ang diablo, paikot-ikot siyang kapatid eh. At huwag kang papayag. Huwag kang papayag na masisila ka. Naghahanap siya ng masisila. Ibig sabihin, hindi lahat. At isa ka ron sa huwag papayag. Don't give in. Don't give up. Amen? Don't cave in. You fight the good fight of faith. Sige nga po, Sister Mercy. Ang pinakamahalaga po doon, yung wag susukuan yung mga problemang dumadating. Wag susuko. Ayun nga po, sabi nga po palagi ni Pastor, dahil hindi tayo sinusukuan ng Diyos, kaya wag tayong susuko. Amen. Marami po akong mga pinagdaanan na super, halos kulang na lang po akong masadsad sa dami ng problema, financially po. Pero marami pong halos mga maling kaparaanan, hindi po ako nagpagabay sa Diyos, dala po ng sarili kong mga desisyon, hindi po ako nagsangguni sa Panginoon kung tama o mali po yung mga gagawin kong desisyon. Excuse me po, yan po yung may patungkol sa negosyo, no? Yung mga naging problema sa pagpapatakbo ng negosyo, pagsistema kung paano gagastusin ng mga pera, ganun po ba? Sige po, pakituloy. Hindi ko na po kasi namamalayan ng mga panahong malakas ang pagpapatahi namin. Hindi ko na po namamalayan. Ang totoo po niya, hindi po ako marunong mag-ipon. Hindi po ako marunong magbilang ng mga nagagastos, yung mga
ipinamimigay. Hindi ko po yun sinasangguni sa Panginoon kung paano, kung magkano, kung ano ba ang dapat. Basta po, ako po ay may hawak at may lumapit, kahit po ibang tao, sige po bigay ako. Hindi ko na po iniisip na baka po ako'y mawala, hindi ko po iniisip yon. Dumating po sa puntong hindi ko na po napapansin. Marahil, hindi po rin naman ako magastos. Hindi po ako maluho, pero hindi ko po alam. Marahil po, dahil hindi ko nga po alam, marahil po sa maling mga kaparaanan, kaya po ganun po ang nangyari. Ayun ho, dumating po sa puntong naubos po yung halos masiro na po, ang aming masiro balance na po. Dahil po, meron po naman akong isang katiwala na Sa business mo? dito po sa negosyo, opo. Siya po yung nag-handle ng mga opo. Siya po yung tumutulong sa akin para magdesisyon ng about financial ho. Marami po para po may maipatahi, kasi halos mula na po kami ipapatahi noon. Pero talaga pong totoong ang Diyos ay hindi nagpapabaya. Totoo po ang Diyos ay lahat ng tao, kahit nagkakamali, kahit nagkukulang, mahal ng Diyos. Amen. Hindi po niya talaga totoong pinababayaan. Amen. Dahil po ang Diyos po ay tunay na pag-ibig. Dahil po, nung pong mga panahon na yun wala na po ipapatahi. Ito pong Parang nauubos na yung puhunan. Madami ka inaabutan, hindi mo na kwenta, hindi mo alam. ito pong katiwala ko, at saka yung pong mga kamag-anak ko na kailangan po pa-ospital, hindi po kailangan po maoperahan. Opo. Tapos may nanghiram, yung po kamag-anak ko din po na kailangan po emergency, matulungan siya. Yung pong, hindi po basta halaga, malaking halaga po. At saka yung pong mga pagpapautang na hindi po ako, Binayaran. opo, ang dami pong hindi nakabayad. So, isa yun sa pagkakamali mo, hindi mo kinonsulta, Lord. Opo, Pastor, napakalaking pagkakamali ko. Oo. Pero dahil nga po, mahal tayo ng Diyos, nasolusyonan po. Hindi po yun napabaya, hindi po talaga tunay na nagpapabaya. Hindi po totoong ang Diyos ay nagpapabaya. Amen. Ang katotohanan po, hindi po nagsasawa ang Diyos sa pagkalinga sa atin. Kahit tayo nagkakulang, kahit tayo nagkakamali, basta ang Diyos lagi nandyan, lagi nakaalalay sa atin. Iyon po, dumating nga po sa ganong sitwasyon, kaya nga po napatuloy pong may ipinapatahi, pero hindi po iyon madali dahil may ipapatahi, minsan parang mauubos na ipapatahi, kilos na naman po yung aking. Sa tao po ako nagtiwala, hindi po ako sa Diyos nakasumangguni. Doon po ako sa sistema po ng kaparaanan, ng sariling kaparaanan, doon po ako bumase. Kaya kung kayo po ay dadating sa ganitong problema, ito na po marahil yung po pwede nyo maging aral, pero maging lesson po sa inyo. Pero totoo pong nandun po lagi ang pag-alalay ng Diyos. Yung pong pag-ibig ng Diyos talagang tunay pong napakadakila, tama po yung inawit natin. Hindi po nanghuhusga ang Diyos, hindi po siya nanunumbat. O yung pong pagmamahal niya ay wala pong kondisyon. Kaya pagka po, yung pong mga panahon na yon, natutunan ko na po kung ano ang nakita ko po yung pagkakamali ko. Pinakita po sa akin lahat ng Panginoon sa pamamagitan ng unti-unting pagkawala. Unti-unti na po, malapit na pong mawala yung negosyo. Nawala din yung mga binibigyan mo. Nawala din lahat. Bakit nawala po lahat yun? Hindi ko na po nakita. Wala na pong contact, yung po mga contact number, inaiba na po. Kaya ayun po, ang dami po nangyari. Pero purihin po ang Panginoon dahil sa kanyang pagmamahal, hindi po niya kami pinabayaan at marami pong utang, pero sa tulong po ng Panginoon, sa pamamagitan po ng church, ay
sa tulong po ng Panginoon sa pamamagitan po ng church, meron po isang malaking utang na nabayaran po ng Panginoon. Praise God. Kaya purihin po ang Diyos at maraming salamat po sa mga kapatiran mula sa aming pastor na tunay na may pag-ibig sa aming mga sa bawat isa pong miyembro. Kaya salamat sa Panginoon. At marami pa pong nangyari. Pero ayun nga po, yun pong ito pong mga bagong na, sa madaling sabi po, na gumugulong po ang negosyo ngayon. Yun po ang tunay na nakakamangha sa ginawa po ng Panginoon. Dahil hindi po hinayaan ng Diyos na sobrang ma-down. Hindi po hinayaan ng Diyos na sumadsad po ang negosyong ito. At kahit po may pinagdadaanan kung ano-anong mga problema, kakulangan, mga pagsubok, mga kamalian, pero nandiyan po ang Diyos palaging nakaalala at nakaagapay. Kaya ito pong huli, hindi, may pinabayaan po akong pagkakautang na akala ko po ay ganun-ganun na lamang. Panatag po ang loob ko na hindi mahulugan, hindi po mabayaran. Pero may ginamit po ang Lord ng, yung pong napagtitiwalaan ko, tapos yung pong boyfriend niya, meron pong abogadong kakilala. Sinuportahan po kami kung paano po makikipagharap, kung paano po makikipag-usap. At ayun po, naging maayos naman po ang lahat. At yung pumirma na lang po yung katiwala ko na kailangan mahulugan sa ganitong panahon. Ang maganda naman po, yung paghuhulog pong petsa na dinemand noong ng pinagkakautangan ay panahon po ng bilihan. Hindi pa pumayag naman po siya ng ganitong mga petsa, panahon ng bilihan. Kaya magaan po sa amin kung paano po kami makakahulog at unti-unting makakabayad. Kaya purihin po ang Panginoon. Ito po ay magiging aral po sa inyo, magiging leksyon po kung paano po kung papasok po kayo sa ganitong negosyo, kailangan po Magkwenta ng ayos. magkwenta po ng ayos at higit po sa lahat, sa Diyos po natin ipagtiwala bago po magdesisyon. Yun po, purihin ang Panginoon. Sa Diyos po ang kapurihan, kaluwalhatian. So, nakatayo pa rin. Sa biyaya po ng Diyos, ito pa po ako, nakatayo pa rin, pinatatatag po ng Panginoong patuloy sa anumang klase ng mga pagsubok. Hallelujah, praise the Lord. Mister, may mabigyan mo ba kami ng Bible verse na paano bang gagawin pag talagang down? Sister Lina. Dito po sa Santiago 1. Santiago 1. James sa English. Santiago 1, versikulo 5. James. Sige, King James naman ang sa akin. James chapter 1, verse 5. James chapter 1, verse 5. O sige, ano ba rito? Nasabi po rito. Basahin ko muna sa English, sister. If any of you lack wisdom, let him ask of God that giveth to all men liberally and upbraideth not, and it shall be given him. Tagalogin mo para maintindihan namin. Sasabi po rito sa James 1 verse 5, ngunit kung ang sino man sa inyo ay kulang sa karunungan, humingi siya sa Diyos at siya'y bibigyan, sapagkat ang Diyos ay nagbibigay ng sagana at hindi nanunumbat. Hindi po nanunumbat. Basta ang mahalaga lang, Paano ba dapat? mahalaga lang po, kung tayo mga dumadating doon sa problema, wag Na tayo ang may gawa. Halimbawa, kaya tayo may problema. Tayong dahilan, hindi natin naiayos ng tamang ating kaisipan. Sabi nga ni Sister Mercy, hindi siya nakakonsulta sa Lord. Isang malaking pagkakamali yan. No? Na hindi na kailangan makialam yung Satanas. Talagang magkamali tayo. Ganon, no? Ano bang dapat? kung tayo dumadating doon sa sitwasyon na problema katulad ng kay Sister Mercy, kailangan po, wag po tayo maging kumpante na
mabayaran o hindi, kailangan tutok tayo doon sa bagay na gusto ng Diyos sa atin. Kasi maliban Hindi, litong-lito ka na nga eh. Ang sabi ng salita ng Lord, paano ba, ang gagawin? Paano gagawin doon? Bawa, hindi mo alam ang gagawin eh. At ang yung binasa mo eh, humingi sa sa Diyos. yun. Kaya kailangan sabi, hihingi tayo sa Diyos ng karunungan. Amen. At siya naman ang gagabay Eh, paano naman? Masama ako mali ang desisyon eh. Hindi kaya nakakahiya yun? Ang sabi ng Bible eh, hindi siya nanunumbat. Hindi po kayo susumbatan. Basta magpatuloy lang tayong dumudulog sa Diyos palagi sa lahat ng bagay na Tiwala sa Lord. Ang Diyos sabi nga niya ay pag-ibig. sabi nga rin sa John 15:7, if you abide in me, kung ikaw ay nananatili sa akin at sa aking salita, In my word, abide in anuman ang iyong hilingin ay ibibigay, tatanggapin. Totoo yun. Kaya yung pagiging kumpante natin, sa Diyos tayo magpakakumpante. Amen. Huwag doon sa bagay na hindi natin mapapakinabangan. Ang salita ng Diyos, malaking pakinabang ito sa ating Ito ang buhay natin. Ang salita ng Lord ay buhay natin. Ito ang ating buhay. Hindi tayo pwedeng mabuhay ng hiwalay sa salita ng Lord. Kasi hihina ang ating pananampalataya. Tulad ng sabi nga ng Matthew 4:4, man shall not live by bread alone, but by every word that proceedeth out from the mouth of God. Ibig sabihin, kung ang kaya katawan natin ay kukulangin sa pagkain, talagang manghihina tayo. Tama? Physically. Ganon din naman, ang tao'y nabubuhay din sa salita ng Lord. Kung kukulangin ka sa salita ng Diyos, amen, malalambot ka talaga. Babagsak ka. Kaya nga ang sabi sa binasa natin, sa Santiago chapter 1 verse 5, ang sabi doon, ay lapit ka agad sa Lord, hingi ng wisdom, hingi ng karunungan, hingi ng kaalaman, at bibigyan ka niya. At pag nagkaganon, alam mo uli ang gagawin. Papaunawa po naman sa atin ng Diyos yung ating mga pagkakamali. Oo. Para wag na maulit. Po, merong conviction. Conviction. Merong conviction talaga na kailangan, nga pala, ang laki ng pagkukulang ko sa Diyos, hingi agad tayo ng tawad sa Diyos. Amen. Aminin mo na ikay mali. Yun ang confess, yun ang ibig sabihin ng confession, homologia. Aminin mo. Huwag na tayong magpaliwaliwanag pa. Aminin natin, mali ako, Lord. Kailangan ko po ng wisdom. Kailangan natin ng wisdom para patuloy nating matutunan. At kung paano tayo tutulungan ng Diyos doon sa mga ating mga ikinabubuhay. Bawa, tulad niya, no, nakahingi na tayo. Anong gagawin natin? Anong gagawin natin doon sa bigat na meron tayo? Ano kayang dapat gawin natin doon? Yung sabi sa Mateo 11:28, Tingnan nga natin. Ano sabi ron? Mateo 11:28. Mateo 11:28. Thank you, sister. Anong sabi ron, sister? Pabasa natin kay Sister Mercy para talon-talon ulit tayo. Sabi po dito, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y pagpapahingahin ko. Wow! So, ang dapat pa lang dun sa ating problema, ayon sa sinabi mo niya, 11:28, ating mabigat, lapit sa Lord. Yun na nga kanina, hingi ka ng karunungan. Ngayon ang tanong, paano mo malalaman, sabi niya, pagpapahingahin tayo, ibig sabihin, tatanggalin yung ating kabigatan. Kaya nga pahinga eh. Di ba? Wala ka nang pinapasaan. Ang tanong, paano natin masisigurado na wala na nga sa'yo yung pasan-pasan mo? Paano? Ibig sabihin, kailangan naiwan mo na sa Lord. Dahil pag hindi, pumunta ka sa Lord, nanalangin ka, at pagkatapos mo manalangin, hindi mo iniwas sa Kanya, dala-dala mo pa rin, sinisigurado ko sa iyo, nasa iyo pa rin ang bigat. Ang sabi ng Panginoon, lumapit kayo sa akin. For what? Para iwanan sa Kanya yung anumang bigat. Kapatid, kailangan mong magdesisyon na ikaw ay walang pasan-pasan. Kailangan mong magdesisyon na ito ang solusyon galing sa Lord. Kailangan mo manalig, kailangan mo maniwala. Once na lumapit ka sa Lord, kinakailangan mo panindigan na ang Diyos ay nagbigay. At binigyan ka niya. Pero number one na dapat mong gawin, wala ka na dapat bigat na dala kasi malilito ka. Malilito ka. Magdidesisyon ka. Your decision is your destination. Yun yung lumabas na revelation sa amin noong Miyerkules. Your decision is your destination. Kung ang desisyon mo ay ayaw mong bitawan yan, at ikay
hirap talaga at magdadamdam talaga namang ang gulo-gulo, hindi ko na alam ang gagawin. Kaya ka nga lumapit sa Lord eh. Kaya ka nga binigyan ng wisdom eh. Amen? Kailangan mo magdesisyon na once and for all, tapos ito. And Lord, I will listen to you, I will believe you, this is the solution, may solusyon. At magdadatingan ang solusyon. Kasi ang Lord hindi naman papayag na hindi mo kaya eh. Kaya mo. Kaya mo, kapatid. Sapagkat hindi ka wala kay Kristo, ikaw ay na kay Kristo. At para masigurado mong na kay Kristo ka, kailangan mong, anong kailangan gawin? Para masigurado mong kasama mo si Kristo, Lumapit sa Kanya. kailangan mo siyang tanggapin. Sister Mercy, may masasabi ko ba tungkol doon? Tingnan nga natin, Revelation 3:20. Tingnan niyo po ang Revelation 3:20. Kailangan po natin tanggapin ang ating Panginoon sa ating buhay. Kung wala pa sa iyo, kailangan mo siya. At pag ang Panginoong Hesus tinanggap mo, kasama ang Holy Spirit na titira sa iyo, siya ang actual titira sa iyo, at siya ang wisdom ng Lord na mag-guide sa iyo. Pahayag 3:20, Sister Mercy, ano pong sabi doon? Sabi po dito, nakatayo ako sa labas ng pintuan at tumutuktok. Oops, pakiputol. Nandoon ang Panginoong Hesus. Kung hindi mo pa siya tinatanggap, nasa labas siya. At ang sabi, kumakatok siya. Siyempre, tinatawag niya pangalan mo. Marahil hindi mo malakas nadidinig, pero sinisigurado ko sa iyo, hindi aksidenteng kaharap ka namin, at hindi aksidenteng kung nakatanggap ka na sa Panginoon, ikaharap ka namin ngayon, hallelujah, kasi i-share mo to sa hindi pa tumanggap kay Jesus. Kumakatok siya! Kahit paanong karanasan natin, kahit paanong nakalipas natin, kumakatok siya. Bakit? Gusto niyang pumasok sa buhay mo. Gusto niyang pumasok, gusto niyang makialam sa buhay mo. Ngunit hindi siya makikialam hanggat hindi mo siya hanggat hindi mo siya tinatanggap. Pakibasa uli, ito po ang kabuuan. Sister Mercy, pakibasa uli. Revelation or Pahayag 3:20. Amen. Praise God po. Sabi po dito sa Pahayag chapter 3 verse 20, nakatayo ako sa labas ng pintuan at tumutuktok. Kung diringgin ninyo ang aking tinig at bubuksan ang pinto, ako'y papasok sa kanyang tahanan at magkasalo kaming kakain. Naantay lamang ni Jesus, kaibigan, kapatid, na pagbuksan mo siya, katok siya ng katok. Apart from God, we can do nothing. Pero, kung tinanggap mo siya, you are not apart from God. You are already in Connected. Christ. Kasama ka na niya. Nandun siya. Sinamahan ka niya sa tahanan mo, sa buhay mo. Anong tahanan natin? Itong katawan na ito. Kaya maging sakit karamdaman, hindi maghahari na dyan eh. Papasok daw siya sa iyo. Hindi mo kailangang anyayahan siyang pumasok ka, sabi mo sa kanya, tinatanggap kita. Amen? Kailangan mo panalangin yun ng pagtanggap sa ating Panginoon. At pag nakasama mo siya, hinding-hindi ka niya iiwan. Maaaring tumalikod ka, ngunit ang Diyos, hindi ka tatalikuran. Tandaan mo yan. Tulad ng prodigal son. Di ba? Umalis yung prodigal son sa kanyang bahay, ngunit ang tatay niya laging nag-aabang ng kanyang pagbabalik. Sapagkat iniwan man niya ang tahanan ng kanyang ama, hindi naman siya nawala sa puso ng kanyang ama. Kaya nung pagbalik niya, nandun siya sa puso ng kanyang ama, welcome siya. Walang ano-anong kailangan paliwanag. Anak, welcome kita. At ipinaghanda siya. Kailangan mo ng Panginoon. Amen. Kailangan mo. Ikaw na lumayo sa Lord, balik lang. Hindi ka niya susumbatan. Maaring umalis ka sa tahanan ng Panginoon, maaring umalis ka sa church na pinaglagan ng Diyos sa iyo, maaring tinalikuran mo Panginoon, pero sa puso niya, hindi ka niya tinatalikuran. Doon po sa nagnanais tumanggap sa Panginoon, doon po sa hindi mo na sigurado kung nasaan ka, kailangan mo si Jesus. And Sister Mercy will lead us. I-guide po tayo sa panalangin ito. Bikasin mo ito, after her, ng taos sa iyong puso, galing sa iyong puso ang panalangin ito. Tutulungan po namin kayo para sa panalangin ito. Sister Mercy, may sasabihin ka pa ba? Meron pong kapraso, Pastor. Ang pag-ibig po ng Diyos, lahat po ng tao sa mundong ito ay mahal ng Panginoon. Amen. Sino ka man, ano ka man, gaano man tayo kasama, gaano man yung mga kasalanan nating ginawa at ginagawa, mahal po tayo ng Diyos. Kaya sa oras pong ito, sabi po ng Panginoon, sabi nga po sa Bible, hindi ko po alam kung anong verse,
Iniibig tayo ng Diyos, iniibig tayo ng Diyos, hindi dahil tayo ay matuwid. Iniibig tayo ng Diyos, hindi dahil tayo ay, hallelujah, righteous. Iniibig tayo ng Diyos dahil siya ay Diyos. Amen. Iniibig tayo ng Diyos dahil siya ang Diyos. Siya ang pag-ibig. Kaya, wala tayong dapat ipagtampo sa Panginoon dahil tayo ay tayo nakakaranas ng kahirapan, dahil tayo ay nakakaranas ng maraming problema na akala mo pinabayaan ka ng Diyos. Hindi po. Ang Diyos po kahit kailan hindi nagpabaya. Ang Diyos po kahit kailan hindi po siya nagkulang. Tayo lamang po ang gumagawa ng mga dahilan kung bakit tayo nagkukulang. Tayo lamang po ang gumagawa ng dahilan kung bakit tayo nakakaranas ng kahirapan. Dahil ang Diyos kahit kailan hindi nagkukulang sa atin, hindi siya nagpapabaya. Napakadakila nga ng kanyang pag-ibig, namatay siya para sa atin. Binigay ng Diyos ang buhay ng kanyang kaisa-isang anak na si Jesus. Hindi niya ipinagkait sa atin, sa mundong ito, ang buhay ng kaisa-isa niyang anak na si Jesus. Bakit hindi niya ibibigay ang lahat ng ating mga pangangailangan? Kaya salamat po, Panginoon. Purihin ka sa gabing ito, O Diyos. Sige po, ang lahat po ng nakapakikinig at nanonood ng programang ito ay pwede po bang sumabay sa panalangin ito? Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Panginoong Diyos, maraming salamat sa oras at pagkakataong ito. Nananalig ako ng buong puso kay Kristo Jesus, ang bugtong na anak ng Diyos. Nananalig ako na namatay siya para sa akin at siya'y binuhay muli ng Diyos mula sa kamatayan. Nananalig ako na si Jesus ay buhay ngayon at magpakailanman. Ipinapahayag ko sa pamamagitan ng aking bibig na si Jesus ang Panginoon ng aking buhay. Maraming salamat, Panginoon. At ako ngayon ipinanganak ng muli. Sa pamamagitan ni Jesus at ng kanyang pangalan. Ako ngayon anak na ng Diyos. At may buhay na walang hanggan. Si Kristo ay nananahan na sa akin ngayon. At mas makapangyarihan ang siyang nananahan sa akin kaysa siyang nananahan sa mga makasanlibutan. Ako ngayon lumalakad sa kaalaman ng aking bagong buhay kay Hesus Kristo. Amen. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Congratulations po sa mga bagong tanggap sa Panginoon. Hindi pa po lahat, i-share nyo po ito. At nang mahalaga na si Jesus ay maghari sa ating buhay. Ano man ang problema, tayo po ngayon manalangin. Dakilan Diyos, aming amang nasa langit. Pinagpapasalamat po namin na ang sinuman na ngayong kaharap namin o matapos man ang programang ito at mapakinggan niya ito. Amin pong hiling, Ama, sa pangalan ng Panginoong Jesucristo at kapangyarihan ng banal na Espiritu, na maintindihan niya, makamit niya ang tulong na nagmumula sa iyo. Ang kapahayagan, ang kaunawaan, ang diskarte na dapat niyang gawin, ang sistema, Panginoon, na nagmumula sa iyo. In the name of Jesus. At sa pangalan ng Panginoong Jesus, sinasansala namin, ipinagbabawal namin ang anumang patuloy na pagbagsak ng iyong buhay at ang patuloy na paglubog mo sa iyong problema. In Jesus' name, ayan ay aming ipinagbabawal ngayon at pinapahintulutan ng solusyon. Ipinapahintulot namin ang kaunawaan at karunungan at kaalaman na nagmumula sa Diyos para ikay makaahon muli
ikaw ay matagumpay. Hindi ka i-design ng Diyos na matalo, i-design ka niya para magtagumpay. In Jesus Christ's name, amen and amen. You are also healed in Jesus' name. Hallelujah! Praise God forevermore. Magandang gabi. Bye-bye. Paalam. Remember, Jesus loves you. cheer up. The word works. Ingat. Jesus loves you. Kita-kits. Next program.